Hi guys! Our topic for today is about global food security. So what is global food security? Sa pangalan pa lang may balanan nato nga seguridad sa pagkaon. Pasabot nga naay access ang tao og limpyo ang mga pagkaon nga ginatake nila. Og nayupat ka factor sa global food security nga ginatawag nga model of global food security. Nadiri ang availability, access, utilization, and stability. Availability na adiri ang production sa pag-produce nila sa pagkaon. Ilahang import capability nga maka-import sila sa laing lugar, laing bansa. Holding stock kung sa ilang pag-stock sa pagkaon. And secured aid kung naay mga crisis, makahatag yapon sila og pagkaon sa mga katawhan. And second is access, nadiri ang purchasing power sa usa ka tawo, ang iyang income, ang transport infrastructure nga kana maka-deliver sa bisan asa nga lugar. Third is utilization, safety, ang ilang hygiene sa pagkaon, limpyo ang pagkaon sa pag-store pa lang o pag-process sa mga food. And the fourth one is stability, ang price sa pagkaon, sa pagtaas o pag-ubos sa political factors nga makaapekto sa mga pag-import sa laing lugar tungod sa mga political war. Economic factors, kung economic is good, is maka-stock sila og dagan nga pagkaon. Og ang weather is sa mga natural disaster, mga guba ang ilang mga resources sa paghimo sa pagkaon. Okay, let's proceed to the factors influencing global food security. The first one is poverty. Many people struggle to access enough nutritious food sa poverty. Living in poverty makes it difficult to buy food they need. Mao dayon ang mag-cause sa hunger and malnutrition. The second one is political instability. When a country faces weak government or conflict, it disrupts food production and distribution. Ang mga farmers dili makagrow sa ilang crops and ang food supplies dili maabot sa ilang destination, worsening hunger. And the last one is natural disasters. Events like hurricanes, floods, and droughts can destroy farms and crops. When crops fail, malesen ang food available para sa tanan and nay possibility na magka-food shortage. And after nay disaster, ang mga dalan og transportation may be damaged. Mao dayon ang hinungdan na lisod kay maghatod og food gikan sa mga farms padulong sa mga markets. Next, we have the challenges. First, we have climate change. So this means that climate change is the usual weather we expect, mag-lead sa mga pangitabo perya ng heavy rains. So tungod ana maapektuhan nato mga pananim na ay tendency na dili sila mo-grow. So tungod kay di man sila mo-grow enough, it harder na dayon to feed everyone. And we have conflict instability. This means that when there are conflicts like war or political unrest, mga tao mag-evacuate, especially those farmers na gina-force na i-leave ang ilang land. So tungod ana, di na sila ka-continue o grow sa ilang mga pananim, making it hard for communities to produce and obtain food. And we have economic inequality, means that there is a significant gap between sa dato o pobre. So even if food is available, many people in low-income areas cannot afford it. And we have population growth, refers to an increase in the number of people in the world. So kung gagrow ang population, a demand for food is increases. So if ang the food supply is dili enough, pwede na siya mag-lead sa shortages and higher prices, making it harder for people to get enough to eat.